Masayang araw po, mga ka-PL. Gagawan ko lang ng reaction video itong live kagabi ni Katunying na meron pong title na Ayaw Kumibo ni BP Sara sa pambubuli ng China. Meron pong question mark. Okay? Na parang nagtatanong siya, dito sa title niya. Ayan, ipakita ko po sa inyo. Ayan, o. O, di ba may question mark sa dulo, mga kababayan? O, si Katunying nga pala. Alam ko po, kilala nyo na po ito si Katunying. Kilalang mama ito Tanyag. At may datung. Ayan, di ba? May bago siyang channel, siya nga pala, ipopromote ko na rin para kay Katunying, para hindi naman siya magalit sa akin. Ito ho, ang bago niyang channel. Katunying Live, mga ka-PL. Hindi naman tayo madamot na tao, no? Kung meron siyang bagong channel, kayo na po bahala kung mag-subscribe kayo o hindi. Hindi ko naman po kayo mapipilit. Na meron pong subscriber na 22,000 0.6. Ayan. Okay? Uulitin ko, ang title niya, Ayaw Kumibo ni BP Sara sa pambubuli ng China? Question mark, ha? Pinanood ko na po ng buo. Mga kababayan, etong video ni Katunying, binalik ko lang. Ayoko pong i-play dito sa inyo, ipakita dyan sa screen kahit na ganiri lang, baka i-copyright niya po tayo. No? Ikikwento ko na lamang po sa inyo, mga kababayan, ang mga napakinggan ko sa mga sinabi ni Katunying. Okay. Katunying, mawalang galang na po sa'yo, kapatid na Katunying. Ayan. Gagawan ko lang po ng reaction video itong live mo. Hayaan nyo po, mabait naman po si KPL. Ulitin ko po, si KPL. Okay, hindi po ako palaaway. Purong reaction video lamang po ito. Dito nga sa title niya, mga KPL, na parang nagtatanong siya. Ayaw kumibo ni BP Sara sa pambubuli ng China? Pwedeng kumibo, pwedeng hindi kumibo. Ayan, kasi question mark. Diba? Pero, sa napanood ko nga, narinig ko yung mga sinabi niya dito sa live niya, hindi po akma ang kanyang titulo sa kanyang mga sinasabi. Yan. Ang titulo niya mayroong question mark, pero ayon po sa mga sinabi ni Katunying, mga ka-PL, nililinaw niya na hindi talaga kumikibo si BP Sara sa China. Tama siya. Tama siya. Hindi kumibo ni minsan si BP Sara tungkol dyan sa girian sa West Philippine Sea. At hindi niya rin kinukundina ang bansang China. Ganito yan, Katunying. Sa iyo na rin ang galing na hindi saklaw ni BP Sara ang problema dyan sa West Philippine Sea at dito nga sa China. Napanood ko nga ito Siya po mismo may sabi, mga kababayan. Bagamat, sabi niya, hindi ko lang masyadong ano yung sinabi niya. Basta, maliwanag na sinabi niya na bagamat, hindi saklaw ni BP Sara ang problema nga dyan sa West Philippine Sea. Sakto ho kayo. Dahil, hindi po talaga problema ni BP Inday yan. Kundi, kay Mr. President yan, Katunying. Ngayon, pag kumibo si Inday Sara sa problema sa West Philippine Sea, kung dinahin niya ang China,
panghihimasok yan. Sa trabaho ng Pangulo. Sa panahon natin ngayon, Katunying, napakaraming, alam niyo yung pakialamero. Magsalita si ganito na hindi naman akma sa trabaho niya, sasabihin pakialamero. Di ba? Malay ba natin, baka binabantayan lang si Inday ng mga pakialamero na taga-suporta ng administrasyon ni Mr. President. Di ba? Tama lang ang ginawa ni Inday Sara na huwag niyang panghimasukan ang problema ng Pangulo. Problema yan ni Mr. President. Ang tanong, humarap din ba? Si Mr. President sa China, humarap, oo. Pero doon sa baluarte ni Uncle Sam, nakaharap si Uncle Sam. Nakaharap ba o hindi? Basta, sa baluarte ni Uncle Sam nangyari yun. Hindi ho yan gusto ng China na para bang kakausapin mo sila sa ibang bansa. Parang mayroong kaprasong kawalang galang ang ginagawa o ang nagawa ni Mr. President. Kung mayroon silang problema, bakit hindi sadyain ni Mr. President si Mr. President Xi Jinping sa China? Bakit kinakailangan doon sila mag-usap sa baluarte ni Uncle Sam ni Dayunyor? Na pwede namang anytime pumunta si Mr. President Bongbong Marcos sa China para pag-usapan ang problema sa West Philippine Sea para matapos na ang girian. Bakit hindi magawa ni Dayunyor na pumunta sa China, Katunying? Tanong ko po sa iyo. Baka kasi alam mo di ba? Alam naman po namin dikit po kayo ni Mr. President, lalong-lalo na, kay FL Lisa. Di ba? Dikit kayo. Bakit hindi makapunta si Dayunyor sa China? Ano dahilan? Kami hindi namin alam ang dahilan. Para sa akin lang opinion ko lang ito kung ako kasi si President Xi Jinping, kung meron kang kailangan sa akin, sadyain mo ako sa bansa ko. Huwag yung kakausapin mo ako doon kung saan meron kang padrino. Hindi sincero yun, na pakikiusap. Sadyain mo ako sa bansa ko, may kurot sa puso yun, Katunying. Mas masarap yun sa pakiramdam. Siyempre, malaking bansa yan, China, pangalawa sa Amerika. Natural na magkaroon sila ng counting pride man lang. Sino ka, Pilipinas? Napakaliit mong bansa. Tapos kakausapin mo ko doon sa baluarte ni Uncle Sam na parang naghahanap ka ng padrino. O hindi siya pinakinggan. Parang may kaunting kapastusan kasi. Dito kita kausapin kasi Amerika to. Baka sakaling matakot ka sa uncle ko. Hindi yon ang gusto ng China. Sa palagay ko lang ito opinion ko lang ito. Pinakamainam na gawin ni Mr. President, pumunta siya sa China. Mag-usap sila, lalaki sa lalaki. Lalaki man kaya yan si Mr. President. Di ba? Mag-usap sila, lalaki sa lalaki. Sincero na pakikipag-usap. Puso sa puso na rin. Para magkaroon ng kaprasong kurot. Kinakailangan tayo ang magpakumbaba, Katunying, kasi tayo ang maliit na bansa.
kahit saan mo dalhin na aspeto, wala tayong kakayahan sa China. Kinakailangan nating magpakumbaba sa mga malalaking bansa. Ang problema, etong si Junior, palibhasa, lumaking mayaman, kilalang tao sa buong bansa, napakataas po ng ere, napakataas po ng ihi, hindi niya kayang ibaba ang level niya sa ibang bansa. Hindi po ito usapin ng pangalang Xi Jinping, pangalang Marcos. Usapin po ito ng bansa sa bansa. Kung gusto niya ng kaayusan, humarap siya kay Xi Jinping. Puntahan niya sa China. Total, mahilig naman siya. Mag-travel lang mag-travel. Yun muna ang unahin niya. Kaysa sa mga travel niyang wala namang napapala. Gastos lang. Pera ng taong bayan, nalulustay lang. Unahin niya muna ang problema ng bansa. Ngayon, babalikan ko ang title mo, Katunying, na ayaw kumibo ni VP Sara sa pambubuli sa China. Si Mr. President ba? Kumibo ba? Sa mga nangamatay na mga kasundaluhan, kapulisan, sabi nakiramay. Sabi nayakap, nayapos man lamang itong mga naulila ng mga namatay na sundalo. Wala. Purong si Inday Sara lamang ang makikita mo na nakikiramay sa mga naulila. Isa pa. Kumibo ba si Mr. President sa napakamahal na presyo ng bigas? Nabanggit niya ba? Minsan, mga kababayan, pasensya na po. Hirap po akong ibaba ang presyo ng bigas. Wala, di ba? Ano ang pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin, Katunying? Bigas. Maging dyan sa restaurant mo, kanin ang hinahanap. Di ba? Pilipino tayo rice eater tayo Dapat kumibo rin siya. Bakit tahimik niya? At hindi lang yan. Napakaraming problema sa bansa na walang imik si Mr. President. Tapos kikwestiyonin mo si Inday sa hindi niya pag-imik, pagkibo sa problema sa West Philippine Sea at sa China. Katunying, abay, lumingon po muna kayo sa politikong sinusuportahan ninyo. Kung perpekto ba ang mga nagawa niya, baka mas malala pa. Katunying. Okay? Uulitin ko. Hindi pakialamera ang Vice Presidente namin. Problema yan ng Pangulo, harapin niya ang problema niya. Magpakalalaki siya. Huwag niyong ipupunas kay Inday Sara ang kakulangan ni Mr. President. Yun lang. Diba? Ayos! Katunying! Diba, hindi kita inaway? Okay lang. Reaction lang naman yun sa atin Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.